Nasa linya po ngayon si DOST Secretary Renato Solidum. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga, Ted at DJ. Opo, good morning. Paliwanag lang po itong sunod-sunod na mga lindol. As you know, nangyari po ito September 30 hanggang early this morning po. Sa Bugo naman daw, sabi po ay aftershock. Pero nitong weekend, may mga pangyayari din po sa ilang lugar po sa ating bansa. Ano po ang tama pong explanation dito? Una-una, kung titingnan natin yung mga tinatawag nating earthquake generators, napakarami po, no? Yung sa karagatan, kung saan yung bloke ng mga dagat ay dumadaos-dos pa ilalim ng Philippines, tawag po natin dyan ay trenches. Silangang bahagi is Luzon, saka Philippine Trench, at doon naman sa kabilang bahagi sa Kanluran, Manila Trench, Negros Sulu, saka Cotabato Trench. At dahil po binabangga ang Pilipinas magkabilang gilid, nabibiyak po o nagkakaroon ng mga aktibong fault sa iba't ibang isla, minsan sa mga karagatan. At kada araw, meron yung at least 30 earthquakes na nare-record ang DOST-CVOX Seismic or Earthquake Monitoring Network. Kaya hindi po nakapagtaka na paminsan magkakaroon talaga ng nararamdamang mga paglindol at ito po ay nangyari nga in the past 2 weeks. At ito naman po ay may sariling kilos ang bawat fault. Hindi sila magkakaugnay. Opo, so hindi sila magkakaugnay. Yan ho ay maaaring sabihin ba natin na natural lamang na phenomenon? Ito pong halos araw-araw po na mga pagyanig, ang iba nga po ay malalakas. Natural lang po yan. Ang ating babantayan siyempre kung magkalapit ang mga fault, pwedeng ma-trigger o ilipat yung stress sa kabila, ayan po ay pwede mag-trigger. At nangyari yan noong 2019, kung saan yung serye ng lindol sa October 2019 sa Cotabato at Davao del Sur, ang mahigit magnitude 6 no 4 po yun, ay nagkataong magkakalapit lang yung mga fault parang kapitbahay at nadadamay pag kumilos ang isa. Dito po sa pangyayari sa Bugo at sa Davao Oriental, ito ho ba ay magkakaugnay, Secretary? Hindi po. Itong sa Bugo, itong pagkilos ng Bugo Bay Fault, at napakalayo na ito doon sa Philippine Trench na kung saan naman yung sanhi, yung subduction o pagsuksok ng bloke ng karagatan sa ilalim ng Pilipinas along the Philippine Trench ang dahilan. So hindi po sila magkaugnay. Yung pong mga kung ano-ano na pinakakalat na informasyon na ito po ay may kaugnayan sa Manila Trench, ito pong sa West Valley Fault. Pwede nyo pa ipaliwanag po kung meron man po itong kaugnayan? Go ahead, sir. Opo. Unang-una wala silang kaugnayan. Yung Manila Trench, yun po ang marka kung saan yung West Philippine Sea or South China Sea, yung bloke ng bato dumadaos-dos patungong silangan or eastward offshore ng Luzon. At yung Zambales earthquake na naramdaman din ng bahagya sa Manila ay dahil sa pagkilos sa Manila Trench. Ang kabila naman doon, yung Philippine Trench, ang sumusuktok pa ilalim ay yung Philippine Sea, yung bloke ng bato doon. Yung West Valley Fault o yung Bugo Bay Fault o anumang mga fault sa lupa, ito po ay sanhi ng banggaan, kasi ang tulak ng South China Sea, West Philippine Sea papuntang east, at ang Philippine Sea naman o yung karagatan ng dagat Pasipiko, ang tulak ay papuntang west, Kanluran. Inuumpog yung isla ng Pilipinas magkabila, kaya nagkakaroon ng mga pagbitak. Pero kapag malayo po ang mga lindol na nangyayari, hindi na po ma-influensya ng isa yung pagkilos naman ng sumunod. Kaya hindi po pwedeng magkaugnayan sa Philippine Trench at Manila Trench. Ngayon, kung sakaling gumalaw ang isang trench na malakihan, minsan pwede niyang ilipat sa lupa yung stress at minsan kumikilos yung ibang mga faults na maliliit kung sa lupa. Wala pa tayong nakikitang ganun recently. Yun ho bang Manila Trench at West Valley Fault ay magkaiba? Magkaiba po siya, pero siyempre, pag kumilos po ang Manila Trench ng malakihan, titingnan din natin kung may epekto ba to sa activity ng West Valley Fault. Okay. Pero pag kumilos naman ng West Valley Fault, wala namang epekto yun sa Manila Trench. Kumbaga,
yung fault na nasa Pilipinas tulad ng West Valley Fault, sa ibabaw yan, mga 40 kilometers ang lalim lang. Pero yung Manila Trench, yung pagsuksok ng bloke ng bato sa ilalim ng Luzon, umabot yan ng 200 kilometro. Kaya mas ma-influensya yung pagkilo sa Manila Trench sa mga faults na maliliit kesa yung faults over the trench. Yung pong binabanggit ninyo na the big one, anong trench po yan manggagaling kung sakasakali? Okay. Linawin natin kung ano ibig sabihin ng phrase na the big one. Yan po ay general term sa mga malalaking paglindol na maraming pwedeng mamatay o masaktan at maraming sira. Bawat fault po o bawat trench ay may kakayahang magdulot ng pinsala. Sa Metro Manila, kung yan ang ating pag-uusapan, inaral namin yung 18 earthquake scenario. At dalawa ang scenario na nakita namin na kailangang paghandaan, parang worst case. Una, pagkilos ng West Valley Fault na sa haba niyang 100 kilometers, kaya niyang magdulot ng magnitude 7.2. Yung Manila Trench naman, sa laki din niya, kaya niya ng magnitude 8.3 to 8.4. So, ang the big one na binanggit noong 2002, ito yung scenario sa West Valley Fault. Dahil nasa lupa na siya, siyempre yung enerhiya na ipapakawala ng fault, ramdam ka agad ng mga bahay at ng lupa sa Metro Manila. Kahit mas mahina siya in terms of magnitude, dahil sa lupa, malakas ang pagyinig intensity 8. Yun namang pagkilos sa Manila Trench, kahit mataas ang magnitude, dahil may layo-layo na sa Metro Manila, yung lakas ng pagyinig intensity 8 din na mas mahina sa ibang lugar. Kaya dalawang senaryo ang ating ginagamit ngayon. Una, yung pagkilos ng West Valley Fault. Yun yung tinaguro ang the big one kasi posibleng maraming mamatay, mahigit 30,000, at maraming mga sira, 10% at least na mga low-rise, mid-rise building at public buildings. Pero yung sa Manila Trench naman, ang worry natin doon, magdudulot naman ng tsunami. So ang tsunami ay makaka-apekto sa mga baybaying lugar ng Manila Bay at siyempre yung mga probinsya nakaharap sa West Philippine Sea. So magkaiba po ang senaryo yan. Opo. Yung Manila Trench po ninyo, no, ginamit lang yung pangalan ng Manila but hindi ho naman siya as in nasa Metro Manila na trench. At ito po yung gumalaw, dito ho sa pinakahuling pagyanig sa Cabangan, Zambales. Can you explain please? Yes, oo. Yung mga trenches kasi pinapangalan ng mga scientifico at yung Manila Trench, yung pinakamalalim na parte ng South China Sea, isang mahigit ilang kilometro po yan mula sa lupa. At ang lalim po minsan ng mga paglindol, kapag malapit lang doon sa pinagsuksukan, malapit sa surface less than 5 kilometers. Pero habang sumusuksok, para bang isang kisame na nakalundoy. No? So habang lumalalim ang pagsuksok, umaabot po yung epicentro mismo sa ilalim ng isla ng Luzon. Pero usually yan, mga 100 to 200 kilometers ang lalim. Kaya hindi na naging panira. So ito pong Manila Trench, ang binabaybay po nito ay dito po sa West Philippine Sea area, Secretary. West Philippine Sea, from offshore of Taiwan, offshore ng West Luzon, offshore ng Mindoro. Kapag ho ba gumalaw ang Manila Trench, maapektuhan ho ba ang West Valley Fault? Yun nga, vice versa. Yun yung isang posibilidad. Tama po kayo. Yun yung sinasabi ko kanina dahil malaking bloke siya ng bato na bumabangga sa West Luzon, posibleng may epekto to sa kalupaan pag kumilos ng malakihan ng Manila Trench. At yun yung babantayan natin. Titingnan din natin kung may epekto nga din ang mga bulkan dyan, tulad ng Taal Volcano. So kapag kumilos po yan, babantayan natin yung mga faults sa lupa. Nangyari yan noong 2011 sa Japan, no? Although ang magnitude nun ay 9, napakalaki. Pero may mga faults na kumilos sa Japanese mainland. So, iyan ay posible talagang maka-apekto. Pero yung vice versa, West Valley Fault over Manila Trench, hindi po nakaka-apekto. Opo. Sa kasaysayan ho ng Pilipinas,
nangyari na ho ba yun? Yung pong Manila Trench gumalaw na apektuhan ang West Valley Fault? Parang wala pa kaming nakitang ebidensya na gano'n kasi Mm. sa ating Spanish record since the Spanish times, wala pang malaking earthquake tayong na-witness from the Manila Trench. Mm. Itong Manila Trench, gaano to kadalas gumalaw? Kasi nga po ito ho ninyo ang pinagmula nitong Zambales quake. Kung matatandaan niyo, minsan may nararamdaman tayo sa Metro Manila pero bandang nasa Batangas ang epicenter natin na may lalim na mahigit 100 kilometro. Manila Trench din po yun. Mhm. So yung buong kahabaan ng Manila Trench, from Zambales to Mindoro, madalas kumilos po yan at nagdudulot din ng malalaking mga paglindol. Opo. Yun pong nangyaring July 16, 1990 na quake, anong trench po ulit yun, sir? Hindi, fault na po yun. Mhm. So yung mga fault na mga mababa po yan, less than 40 kilometers, ang tawag natin ay Philippine Fault Zone Mhm. na big segment ang gumalaw yun. Kasi yung Philippine Fault Zone po, no? From Ilocos Norte yan hanggang Mati Davao Oriental. Pero pag kumilos yan, hindi naman buong haba. Mhm. By segment, no? Mga 100 kilometro, 260 kilometers ang kilos. Mhm. So yung pong Philippine Fault ang gumalaw doon sa July 16 quake kung saan po ang epicenter Cabanatuan? Yes, exactly sa Rizal Nueva Ecija po yung epicenter, malapit sa Cabanatuan. Mhm. Kaya nga po apektado po pati Baguio and Metro Manila, no? Yes, parang magka-equidistant tayo with Baguio. Ang nangyari lang, dahil malayo-layo na actually mas malapit pa lang nga ang Baguio, no? Pero na-amplify po, no? Dahil ang Baguio ay bundok. Pag-akit ng enerhiya, na-concentrate ngayon dun sa bundok. Kasi nga, hindi na makakalpas hangin na ang, hangin na ang susunod sa bundok eh. At least, dito sa Metro Manila, walang masyadong sira, although malakas ang naramdaman ng mga kababayan natin dito. Sir, yung pong Manila Trench, madalas po talaga siyang gumalaw at yung bang sinasabi ng iba na mas magandang gumagalaw ito para nakapaglalabas ng kanyang enerhiya, is that accurate? Theoretically, tama po kayo, nag-release ng energy. Pero kung titingnan natin, yung energy na i-release ay kakarampot lang ng naipon niya. Ibig sabihin, hindi fully released. So, kung maliliit lang ang pagkilos, meron parang pa siyang enerhiya na naipon na pwedeng ipakawala. Kaya pagdating po sa mga fault o trenches na matagal nang hindi gumagalaw, yun po yung sinasabi natin na merong gap ng malalaking earthquake na hindi magandang sinyales yun. Napakatagal na ng panahon na hindi nagpapakawala ng maraming stress o enerhiya at delikado at kailangang pagandaan. Tulad po ng West Valley Fault na matagal na rin hindi kumikilos. Ang West Valley Fault ho, as in, wala pang naitatala na pinakabagong pagyanig na nagmumula dito sa fault line na ito since how many years? 100 years? 1658 po yung huling malaki. Pero marami naman pong maliliit. Paminsan-minsan, may mga earthquakes sa West Valley Fault. Maliliit lang. Hindi lang nakaka-release ng maraming enerhiya yan. So dito po sa West Valley Fault, ang inyong pagtansya, maximum nito na maaaring magnitude ay 7.9? 7.2 ang tinatawag naming maximum credible earthquake. Ibig sabihin, ang most likely na pinakamataas, 7.2, base sa haba niya ng fault. And ito po, ang mga danger zone dito ay ito pong nasa area ng, can you mention, sir, please, saan sa mga lugar ito? Okay, sa Doña Remedios Trinidad, sa Norsagaray. Kung ang pag-uusapan natin ay tumatahak yung fault, no? Tatawid dyan sa Rodriguez Rizal, ng bahagi ng Quezon City, Pasig, no? Hanggang Taguig yan, at tutuloy na yon sa ibang bahagi ng Laguna, tulad ng Sabinyan hanggang Calamba, Santa Rosa, at may ibang parts ng Carmona na nahagip. So, ibig po sabihin, nandyan yung fault. Kunti lang naman yung lugar na tinataha kasi ang kailangan lang natin, iwasan ng 5 metro on both sides. Pero talagang pinakamatinding
panganib sa paglindol ay yung malakas na pag-uga ng lupa or ground shaking. Mm. West Valley Fault ang kanyang pangalan, but sa inyong binanggit, it's more on the east side of Rizal. Metro Manila. Yes, opo. East side of Metro Manila, west side of Rizal. Opo. Sige po. May tanong si Chacha. Go, Cha. Yes po. Sec, dito po sa sunod-sunod na mga lindol ngayon, nangyari po sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, ang pinangangambahan po ng ilan, malapit na po ba talaga mangyari yung tinatawag natin na the big one? Dapat na po ba talagang maghanda tayo dyan? Paliwanag ko lang, no? Dahil nga malalayo yung mga lindol na nangyari, walang epekto yung sa West Valley Fault. Pero, kung titingnan natin yung history ng pagkilos ng West Valley Fault, na malaking lindol ang napoproduce niya, every 400 to 600 years. Every 400 to 600 years ang pagkilos niya. Kunyari, sabihin natin, 400 years ang i-consider nating pagkilos. So, ang huli niyang pagkilos 1658, malapit na sa ating panahon yan or generation. In our generation, pwedeng mangyari yan. Pero kung sakali naman na o baka mas matagal pa sa 400 hanggang 600, so sa next generation na naman yung posibleng pangyayari na makikita natin yung lindol o mararamdaman. Pero ang issue dito, paano kung mas maaga nga? Importante talaga na handa tayo kasi nandyan yung datos na baka in our generation mangyari yan. Oo. Sec, napansin ko lang ngayong pagpasok ng bear, sunod-sunod din itong mga lindol na ito, merong paniniwala yung iba na pagka mas maulan yung panahon, mas madalas po yung paglindol. Gaano po ito katotoo? Wala pong kinalaman yung pag-ulan kasi yung enerhiya ng lindol ay galing pa sa ilalim. Minsan ang mga earthquake, mga 100 kilometer, 440 kilometer, mga 40 kilometers or 10 kilometers. So yung ulan hanggang ang babaw lang ng influence niyan. So wala pong effect. Wala pong kaugnayan ng climate change, Secretary, sa mga paglindol. Dito sa atin wala, no? Although sa ibang mga bansa, yung mga lugar na tabunan ng bloke ng ice, pag natunaw yung ice, nawawala yung pressure, minsan nagkakalindol. Pero not in our case. Opo. May epekto ho ba ang mga pagyanig na ito sa aktibidad ng bulkan? Meron. Posible. Pero tulad po nung 1990, di ba, may malakas na lindol. Then the following year, sa mga bugang Pinatubo, 91. So kapag ang bulkan ay merong magma na maraming gas ready to be erupted, pag inalog ng isang malaking lindol, napapaagam ito. So ito hong Bulkang Kanlaon ngayon na may mga paramdam, ito ho ba ay meron din kaugnayan sa mga nangyayari pagyanig po o solo lang po ito na aktibidad? Actually, solo lang kasi before naman magkaroon ng mga lindol, nakataas na yung alert level sa Kanlaon. At yan naman po karamihan ay shallow level, mga pagpapakulo ng tubig at nagkakaroon ng pressure kaya sumasabog. Okay, sige po. So dito ho sa nangyari ngayon sa Bugo na malakas na aftershock, sir, aasahan pa po ito ng mga taga Cebu province? Unfortunately, marami pang aftershock tayong posibleng maramdaman, although mas madalang na kaysa sa mga unang araw. Pero dahil nga may magnitude 5.8, no, yun yung pinaka-final na magnitude, mas dumadami ng bahagya, but pababa na yung bilang ng aftershock at pahina na, paminsan-minsan lang may malakas. So, importante lang na yung may tira ang mga bahay o di kaya may mga landslide, ang lugar ay dapat iniiwasan muna. Ito pong magnitude 6.9 sa Bugo at itong magnitude 7.4 sa Davao Oriental, ano pong kaibahan nito? Kasi ngayon po, hindi naman sa comparing the damage, ano pong kaibahan nitong dalawang ito? Bakit po, go ahead, sir. Ang maganda yung katanungan, ang 6.9, 5 kilometro lang ang lalim at malapit talaga sa lupa. Yung 7.4, nasa dagat po yun. So kumbaga, at malalim na lang, mahigit 20 kilometers. So, ibig sabihin, yung enerhiya ng pinalabas ng lindol, 6.9, hindi masyadong nabawasan. Kasi habang umaakit yung energy, no, yung earthquake wave, nababawasan na absorb party sa mga batong dinadaanan niya. So, kung mas mababaw siya, yung energy niya hindi masyadong bawas, mas malakas ang
pagkaramdam ng mga tao sa ibabaw sa mga bahay, mas napapayanig at nasisira. Yung nangyayari sa Davao Oriental nasa dagat at mas malalim, kaya mapapansin mo karamihan doon intensity 6 lang ang karamihan na i-report ng intensity. Doon sa Cebu may local na intensity 8. So talaga pong may epekto dito, may factor na malaki, yung pong lalim no, na pinanggagalingan po noong paggalaw po ng mga bato. No? Tama po kayo, lalim at distansya ng isang lugar mula sa epicentro. Okay, sige po. So Sec, salamat po ng marami. Kami po ay natutumuli dito po sa inyong paliwanag. Napakainan po nito para po natin mabura ang mga maling mga impresyon at mga pinapakalat mo mga balibalita. And definitely po ang ating kaalaman tungkol po dito sa Manila Trench at ang West Valley Fault. Salamat po na marami, Secretary. Maraming salamat din sa inyo. Apo, thank you. FM. Yan ang kalihim mismo po ng DOST. Napakaayos magpaliwanag sa usapin po nitong mga pagyanig po na ating pong nararamdaman. Pero mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.